marami na ho ang nagiging biktima dito sa Pogo. Ultimo mga kababayan natin, pati yung mga wanted na Chinese, ginagawa tayong taguan. Ngayon ang Pogo, yung Pogo na yan, malinis yan. Why? Because it gives us 2 billion month. Kaya mga kaibigan, manawagan tayo na magkaisa tayo para marinig ni Pangulong Marcos pawalang bisa na ang Pogo. Kaibigan, itong nagsimula, itong mga Pogo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na kung saan dati ang pinaplano na magkaroon doon ng mga kasino-kasino, pero mga pinanser niyan Chinese, di ba? Now, nung panahon ni Pangulong Duterte, kumalat ang mga Pogo. Kumalat ang mga Chinese, nagkaroon pa nga ng isyu na kung saan province of the Philippines ang ng China, di ba? Now, dito sa isang article na mababasa natin, dito makikita nyo na kung saan sinasabi sa article, mga kaibigan, na ang Pogo ay nasa likod daw, di umano, ay si dating Pangulong Duterte. Kaya, alam nyo mga kaibigan, ako naniniwala ko, itong dumadaming Chinese dito sa atin na kung ano ng mga tinatayo, hindi lang si Duterte ang nasa likod dito eh. Katuwang yung dating sekretary niya, envoy to China, na si Michael Yang, na ang allegation nga, daw di umano, ay sangkot daw sa illegal na droga. Alam nyo, dapat magkaroon ng pangil dito ang ating gobyerno, na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, na tuluyan ng ipagbawal, ipawalang bisa na, kung ano man ang ginawa ni dating Pangulong Duterte na executive order o kung ano man yung memo nilabas niya na EO na bawiin na. Marami na ho ang nagiging biktima dito sa Pogo. Ultimo mga kababayan natin, pati yung mga wanted na Chinese, ginagawa tayong taguan ang bansang Pilipinas. Nagiging pugad tayo ng mga kriminal na mga Chinese nasangkot sa mga illegal na gawain, kagaya ng scamming, sa drugs. Halos lahat karami ng mga sangkot dyan, puro Chinese. At matatawa ka, makikita sila sa mga Pogo. Ito na lang, yung sa Banban, yung mga kasosyo, di umano, yung mga di umanong kasosyo ni Alice Goo, yung mga handler niyan, kapwa niya Chinese. Ang allegation ng mga otoridad doon, wanted, sangkot sa illegal, sangkot sa anong crime na malalaking kinasangkutan, sangkot sa ibang bansa, tapos dito pupunta. Nagiging takbuhan tayo. At ginagamit nila yung Pogo para pagtakpan. Yan ba yung sinasabi natin na matino? Yan ba yung sinasabi natin na dating mga leader na may malasakit? Pero sangkot sa katiwalian. Paano yung mabibiktima na nila rito, ng mga kababayan natin? Nalalagay sa alanganin, nalalagay sa panganib ang buhay ng mga ibang kababayan natin na ginagawa nilang alipin. Pag hindi nila nagustuhan ang gagawin ng kababayan natin, sinasaktan nila. Kita nyo nga yung mga Pogo outlet nila, mayroon mga chamber na kulang na lang, patayin ka na lang doon. Kaya dapat pawalang bisa na yan at pagpaliwanagin si dating Pangulong Duterte doon sa isang gagawin na committee hearing sa Senado o sa Kongreso, pagpaliwanagin bakit kumalat ang Pogo. Baka yung katanungan about kay Mayor Alice Goo makita doon sa gagawin investigation. Hindi pwedeng magpatuloy. Kasi alam niyo mga kaibigan, diyan sa Pogo sinasabi maganda ang kitaan, maganda ang pasahuran. Pero kung nasasangkot naman sa katiwalian, nasasangkot sa mga hindi magaganda, nalalagay sa alanganin po ang mga kababayan natin ng mga Pilipino. Sana pagpaliwanagin si dating Pangulong Duterte. Kasi, aminin natin guys o hindi, nung panahon ni dating Pangulong Aquino, hindi naman ganyan kalala ang mga Pogo. Nagsimula yan
sa term na mismo ni dating Pangulong Duterte. Makikita natin dito kung gaano kalala ang mga pogo na yan. Basahin nyo po ito, unawain nyo yung sinasabi ng Rappler nang maunawaan po ninyo at kung ano ang nilalaman ng mga artikel po ng Rappler. Kasi nabasa ko po ito eh. Ako po kasi nagkalkal ako, paano nagsimula ang pogo na yan? Kanino nagsimula? Kaya nung naglabas ng order si dating Pangulong Duterte tungkol dyan sa usapin pogo, na mayagpag ang pogo, na mayagpag ang mga Chinese lalo dito. Lalo ngayon nagkakaroon ng mga paglilinaw na nagkaroon ng kasunduan ang dating administrasyon sa China. Kaya nga tayo hinaharas ng China eh. Diyan sa isla natin na pag-aari natin. Kaya mga kaibigan, manawagan tayo na magkaisa tayo para marinig ni Pangulong Marcos pawalang bisa na ang pogo nang wala nang maging biktima at nang hindi na sila pumalik dito para magtago at dito gumawa ng kahindi magagandang bagay. Ngayon ang pogo, yung pogo na yan, malinis yan. Why? Because it gives us 2 billion. 2 billion. Pusasan nyo! Pusasan nyo! Bisipain! Chomino! Hoy! What's your purpose to doing that? Because we are immigration and this is the Philippines. This is not China. Now you have to go with us and follow our rules. 37 bale, itong lahat ng nahuli natin nung isang araw. Ito po ngayon ay humaharap sa mga deportation charges.